Ito na ang full recipe ng ating binagol na delicacy ng Leyte. Kapag ka nag-crave ka nito, pwedeng-pwede mo tong dayahin. Sa recipeng ito, gumamit lang ako ng 1/2 kilo ng gabi. Yung gabi na mapula, na kung tawagin sa Bisaya ay karlang. Babalatan muna natin to ng maayos para di makati. Pagkatapos ay gadgarin natin ng pino at itabi muna. Sa isang palanggana, naglagay ako ng 3 baso ng gata, isang itlog, kunting asin, isang basong sugar at 2 kutsarang margarine. At nilipat ko na siya sa kawali para latikin at habang naglalatik, naglagay na rin ako ng 1 baso ng mani. Masyadong marami itong aking mani, pwedeng kalahati lang ng baso. At pulang mani pala yung ginamit ko, pwede rin yung puti na mani. At dito naman sa ating ginadgad na gabi ay naglagay ako ng 1/4 cup sugar, isang itlog, 1/2 cup glutinous rice powder, at 2 kutsarang margarine. Haluin ng mabuti hanggang sa maghalo ang lahat at maging ganito ang itsura ng ating mixture. At ito naman yung nilatik natin kanina, luto na siya. I-transfer lang natin ito sa isang malinis na lagayan para lumamig na siya bago natin ipalaman sa ating binagol. Ngayon naman, i-prepare natin itong ating bagol na paglalagyan. Hindi pa ito ganun kakinis, huwag na kayo magreklamo dyan. Charot! At nilagyan natin ng dahon yung pinaka-base ng bagol at yan lang talaga dapat. Pero dahil bida-bida ako, nilagyan ko pa ng maraming dahon yung bagol. Ngayon ay ilalagay na natin yung gabi, yun yung pinaka-base natin. At sa paglalagay naman ay dapat unahin natin yung gilid. At dahil nga maraming dahon itong aking bagol, nahirapan ako maglagay kasi nagmo-move tong dahon. Kaya dapat talaga yung base lang na dahon yung nilagay. Kaya naman tinanggal ko na yung mga mahahabang dahon at nagpatuloy ako sa paglagay. At ganito na yung itsura ng ating bagol. Dapat makover natin ng buo. At dapat ay hindi rin ganun kanipis at hindi rin ganun kakapal yung base natin. Pagkatapos ay maglalagay na tayo ng palaman. Dapat punong-puno din para pagkaluto ng ating binagol ay maumbok siya. Pagkatapos nga natin magpalaman ay lalagyan na natin siya ng cover. Dapat magsimula rin tayo sa gilid sa paglalagay hanggang sa makover na natin ng lahat. At dapat talaga ay manipis lang itong dough sa taas. Pero itong sa atin ay makapal ito dahil nga lumalabas yung palaman paglagay namin. Hindi pa kami ganun ka-master sa paglalagay kaya nakapalan namin. So yun na yung pinaka-process. Ngayon ay tatakpan na natin siya ng malaking dahon at tatalian ng husto para hindi mag-leak kapag niluto na natin ito. Sa pagtatali naman ay dapat talian yung pinakabibig ng bagol ng maraming beses para secure na secure yung ating binagol. Pagkatapos ay paikot-ikutan na rin siya ng panali sa taas, sa ibaba. Hindi ko na pala naipakita yung buong pagtali namin dito, no, pero basta ganito yung itsura ng natali namin. Nakagawa pala kami ng 2 binagol sa recipeng ito. Ngayon ay ilagay na natin ito sa kumukulong tubig para lutuin natin to ng 8 hours. 8 hours dapat yung pagluluto pero itong sa amin ay naluto lang namin ito ng 6 hours kasi pagod na kami at wala ng panggatong. Charot. Meron pa palang natirang kunti sa aming mixture kaya nilagay na lang namin ito sa dahon, hindi na namin to nilagay sa binagol. Ito pala ay delicacy ng Leyte, no? Masarap talaga ito. Kaya kung hindi mo pa ito natikman, baka ito na yung panahon para tumikim ka. Charot. After 6 hours ng pagluluto ay hinaon na namin siya. Talaga hindi na kaya ng powers namin yung 8 hours. Di ko nga rin alam kung bakit ganun katagal ito lutuin pero ayon sa mga nababasa ko, habang matagal daw itong niluluto ay mas lalong sumasarap at hinatulan na nga namin ito. Masarap siya pero matigas kasi nga makapal yung pagkalagay natin ng dough sa top. Dapat manipis lang talaga para pag dusok mo sa kutsara ay lalabas yung kanyang palaman. Dapat ganun.